Isang magandang gabi po sa ating lahat. Minsan si San Francisco ng Assisi ay nasa kanyang garden. Nagbubungkal po ng lupa at gusto niyang magtanim ng mga halaman. Pakalipas ng ilang minuto, lumapit po ang isa sa kanyang mga kaibigan at siya ay tinanong, "Francisco, ano kaya ang gagawin mo kapag malalaman mo na bago malubog ang araw, magaganap na, mangyayari na ang katapusan ng mundo? Mamamatay na tayong lahat." Nag-isip po ng sandali si San Francisco, tapos sinabi niya, "Well, ang gagawin ko ay itutuloy ko ang pagbubungkal ng lupa at magtanim ng mga halaman." Kayo kaya mga kapatid, kapag malalaman ninyo, nandiyan na, nasa kubaw na ang katapusan ng mundo, ano kaya ang gagawin ninyo? Tatakbo na kayo palabas ng simbahan? Ay, wag naman po, Father. Ituloy po natin yung pagdiriwang ng misa. Itutuloy ko rin po ang aking pagninilay. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo po sa araw na ito mula kay San Marcos, kung saan napakinggan po natin ang paglalarawan tungkol sa katapusan ng panahon at ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Medyo nakakatakot nga po sa unang bahagi na sinabi ni Hesus kanina, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Subalit mga kapatid, sa totoo lang, ang mga sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa ating ebanghelyo kanina ay isang paanyaya para sa ating lahat na maghanda hindi po sa takot ng katapusan ng mundo, kundi po maghanda sa ating buhay, pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang mga larawang ito ay hindi po lamang tungkol sa pagkawaksak ng mundo, kundi tungkol na rin sa isang malalim na pagbabago. Isang pagbabagong may layuning ihanda ang lahat para sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung kahit mga kapatid, sa gitna ng mga kaguluhan ng ating buhay, tayong lahat ay pinaalalahanan na ang Diyos ay nasa likod ng lahat ng bagay. Na ang Diyos ay patuloy gumagawa ng kabutihan para sa ating lahat. Totoo naman, na-experience po natin, nararamdaman po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, minsan ang dilim, ang bigat ng ating buhay, mga pagsubok at mga problema o walang katiyakan. Nandyan po ang mga sakuna at mga kalamidad, mga gera, pag-aaway, pagputok ng mga bulkan, pagbaha po, darating na po si Pepito at marami pang ibang mga kalamidad. Subalit mga kapatid, sinabi ng ebanghelyo kanina, kung mangyayari man ang mga bagay na ito, ay hindi po ito pang wakas. Ang dilim ay nagpapahayag lamang na may darating ang liwanag ng Diyos sa ating buhay. Kung kahit mga kapatid, sa ating paghihintay para sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ano kaya ang ating dapat mga gawin sa buhay? Ang una po, sinabi ng ebanghelyo kanina, dapat magtiwala tayo sa mga salita ng Diyos. Sinabi po ni Jesus kanina, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi maglalaho. Ito po ay isang paalaala sa ating lahat
na mga pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Ng mga pangako ng Diyos ay matutupad po sa ating buhay. Sa mundo kung saan ang lahat ay tila walang katiyakan, tanging ang salita ng Diyos lamang ang ating sandigan. Ang salita po ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magtiwala tayo sa Kanya kahit na po sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Ang salita ng Diyos ang magiging gabay natin. Ang salita ng Diyos na maghahatid sa atin sa kapayapaan at pag-asa ng buhay. Ang ikalawa po, mga kapatid, ang dapat nating gawin ay dapat patuloy tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Huwag po nating isipin ang katapusan ng mundo. Huwag po nating problemahin ang katapusan ng mundo. Huwag po natin hintayin. Huwag nating sayangin ang ating oras at panahon para maghintay o mag-isip tungkol sa katapusan ng mundo. Na kahit na minsan, alam po natin, may mga tao, may mga sekta o grupo na gustong-gusto po nila na sana ay makakaroon na, mangyayari o magaganap na ang katapusan ng mundo. Na-experience ko minsan noon ako'y nasa probinsya, sa mga bus station, habang naghintay sa ibang pasahero o yung oras ng pag-alis ng bus, may sumasakay. May daladalang Biblia at binasa po nila yung Ebanghelyo ni San Marcos kanita. Kabanata 13, versikulo 24 hanggang 32. Pero hindi po nila binasa ang lahat. Yung binasa nila yung unang bahagi lamang kanina tungkol sa katapusan ng mundo na magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, mahulog na yung mga bituin mula sa langit at iba pa. Then sasabihin nila, mga kapatid, bakit kayo pa ay naghihirap pa para mag-aral? Malapit na magaganap ang katapusan ng mundo, bla 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 bla. Pero pagkatapos, lalapit sa iyo at anong iabot sa iyo? Yung sobre. Sabi ko sa sarili ko, tinatakot mo kami, yun pala, naglilimos ka lang. Sorry na lang, wala. Anyway, mga kapatid, sinabi ko kanina, huwag po nating isipin, huwag po nating problemahin yon. Patuloy po tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos at katulad po ng sinabi ni San Francisco ng Assisi kanina, patuloy po tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Gawin natin ang kabutihan, ibahagi natin sa ating mga kapwa ang kagandahang loob ng Diyos. Mamuhay tayo ng may paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. At gayon din po, sana ay manatiling matatag ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos habang tayo'y naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag na natin ang ating pananampalataya.